Yo, yo, yo! So sa video na to pag-usapan natin paano ba i-trade ang double top and double bottom. So, ready ka na ba? Let's go! Hi, ako pala si Job Zamora, founder ng The 30 Minute Trader. If gusto mo maging profitable forex trader, click mo lang yung link sa baba para makapag-book ka ng call sa isang mga student advisors namin. Also, if gusto mo naman makapag-start ng forex trading, demo man yan or live account, click mo lang yung link sa baba. Yun lang, balik tayo sa video. So, itudrawing ko muna ang double top and double bottom. Then later, papakita ko sa iyo ng trade ko kung paano ko siya ginamit. Right? So, number 1, gagamitin natin ang double top and double bottom as an entry confirmation pattern. Okay, entry confirmation pattern. Okay, so, anong sabihin nun? Ibig sabihin nun, siyempre, tinuro ko na sa inyo kung paano yung tumingin ng dalawang time frame. So, isang entry, tapos yung isang bias time frame. So, yung bias, yun yung mas mataas time frame. Yung entry, yun yung mas mababang time frame. Alright? So, let's say sa 1 hour. Okay, let's say intraday trader ka, day trader. So, nakatingin ka as your higher time frame, your bias time frame, yung 1 hour. Okay, so let's say umaangat siya pa ganyan. Okay, umaangat siyang pa ganyan. So, ngayon, ang hinahanap natin dito is some kind of pattern. Okay, pwede rin naman na wala kang hanapin na pattern dyan, i-trade mo lang yan. Or hanap ka ng confirmation candle, pwede rin naman yan. Ang challenge nun, syempre, is mas malayo yung iyong SL. So, therefore, nagsasuffer yung risk to reward natin. So, in this case, kung ang talo mo $1, ang panalo mo lang is $1.5. Pero kung naghanap ka ng patterns katulad ng double bottom or double top, is pwede mo siyang mas sniper. So, imbis na $1.5 yung earning mo, magiging, let's say, $4 or $5. So, ganun ka-importante ang mga entry patterns natin. Alright? So, ano sabihin nun? Sige. So, ito yung higher time frame natin. So, syempre, kailangan una nasa area of alignment yan. Ayan. So, kailangan yan. Break, retest, then hanap ng pattern. Okay. So, anong hinahanap natin dito banda? So, iyan. Magnifying lens ko lang. Dito, yan. Si magnifying lens. So, itong buong yan, itong galaw na yan, ito siya. Yeah. Okay. Tapos, ito yan. So, let's say, ito yan. Yan. Yan, ito yan. So, imbis na, katulad ng example ko kanina, na magbabay ka lang agad dito, okay, ito, let's say, 5-minute time frame to. 5 minutes. Tapos, malayo-layo yung SL mo. Ayan. So, ayan. Imbis na 1.5, hanap tayo ng pattern para mas gumanda ang risk to reward ratio natin. Kasi ang gusto natin is, kapag tayo ng $1, paano natin $3 or $5. So, syempre, hindi siya ganun kadali. Pero mas maganda siya. Okay, win big, lose small. Alright? So, ano yung mga hinahanap natin? So, pag-usapan natin ngayon, syempre may mga iba't ibang patterns, pero ang pag-usapan natin ngayon is yung double bottom. So, ano yung hinahanap natin? Ito, exactly. So, syempre, wala naman perfect, pero ito yung pinaka-perfect na drawing. Hindi ko sabihin perfect drawing ko, pero sabihin lang, ito siya. Ayan. Okay. Ayan. Pwedeng ganyan. So, nag-false breakout siya. Doon sa higher time frame mo na support. Okay. False breakout. 2 beses. Tapos, bumalik siya dito sa area mo. Nag-break siya. Okay. Nilagpasan niya to. Yung level na yan. Okay. And then, bumalik siya. Then, dyan tayo ngayon magbabay. Right. So, saan natin lalagay SL natin, NTP? Yung SL is, kapag first time mo palang ito itatry, hindi ka pa masyadong sanay, ayan, dito banda. Below this lows. Okay? Kapag naman medyo sanay ka na at alam mo nang hindi na siya pupuntahan kasi false breakout nga siya at ito talaga yung level na tingin mo nagbabay talaga yung mga tao, dyan sa support area na yan, pwedeng hanggang dito na lang. So, mas maganda yung risk to reward mo. Okay? So, I hope na-gets mo. Sige, summarize natin. Ito, higher time frame. Higher time frame yan. Tapos, nakita mo, uptrend siya. Tapos, nakita mo yung price nandito na banda, no? Nasa area of alignment mo na, nasa resistance level mo na naging support level. And then, kapag nag-magnify tayo, baba tayo ng time frame. Nakita natin to. Ayan, nakita natin to. Ito yung support mo. Ito yan, ayan.
Ayan yan. Tapos nakita mo, pababa siya, nandito siya ngayon. Imbes na diyan tayo magbabay, hindi, kailangan mas sniper, mas maganda yung risk to reward. So therefore, naghanap tayo ng confirmation, which is ang hinahanap natin ngayon ay yung double bottom. So double bottom, okay? Okay, and then ayan diyan. Pwede rin naman ng pwede rin naman ganito, okay? Pwede rin naman ganito. Ayan, double bottom siya dito. Ayan. Tapos, ayan. Dito ka papasok. Alright, so depende yan. Pero ako, mas prefer ko yung nag-false breakout. Okay, para makita ko talaga na may kinuha na siya ng mga liquidity, may mga kinuha na siya na pera dyan, tapos ayan, bumalik siya dito sa key area natin, tapos tsaka tayo mag-bye. Okay? So, paano naman kapag sa 1 hour is downtrend? Sige, gawin naman natin. O sige, try natin daily para sa mga swing traders. So, let's say daily. Sa daily, ito siya. Okay? Downtrend. Okay? Ito yung support na naging resistance area. So, kapag bumaba tayo, let's say sa 1 hour. Okay, 1 hour tayo baba. 1 hour. Ayan, 1 hour. Ang hinahanap natin, ito yan, itong move na to, ma-magnify ko lang. Pak, 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 pak. Ayan, ito yung hinahanap natin. Ayan, dito tayo papasok. Okay? So, yung double top and double bottom kasi is a reversal pattern. Okay? So, sa mga examples natin, nakikita nyo, hindi naman talaga reversal all the way. Pero kasi, sa higher time frame, okay, sinusundan pa rin niya, sa higher time frame, ito, sinusundan pa rin niya yung trend natin. So, in this case, downtrend. So, therefore, double top yung gagawin natin. So, I hope naging clear ako dun. And then, ayan, pasok lang dyan. Okay, either less risky or medyo risky. Ayan, aggressive, pwedeng aggressive or conservative. Ayan, tayo dito yung ating TP yan. 1:3 minimum. Alright? So, pwede rin naman na katulad ng example ko kanina, ito. Pwedeng ito. Ayan. So, ito yan Ito yung move na yan. Ayan. Ayan. So, dito ka papasok. Ayan. So, again, conservative, aggressive. Ayan. So, dyan sa level. Ayan. Okay. So, punta tayo sa example natin. Check ko lang. Saan ako pumasok? 3325. So, dito sa example natin, dun sa trade ko, nasa ng ating area. Okay, area of alignment. So, ayan, dyan. Actually, dito, yan. Pero in-adjust ko yan. Ginawa kong dito. Bakit? Kasi nakita ko na dyan nagbabay yung mga buyers. Diba? Isin lang natin ulit. Dyan sila nagbabay. Okay, hindi na binalikan tong level na to. Okay, dyan sila nagbabay. Ito rin, dito sila nagbabay. So, in-expect ko, somewhere dito ako magbabay sa level na yan. So, XAUSD tayo. Tingnan lang ulit natin sa 1 hour time frame. Ayan, makita nyo na sobrang uptrend talaga yan. Pwede ka rin naman mag-sell dyan. Pero syempre, kung fa-follow talaga natin yung trend, ayan, punta tayo sa daily, talagang uptrend na uptrend siya. Okay, sobrang uptrend siya. So, walang any signs of reversal. So, dapat magbabay tayo. Hindi natin pwede sabihin, hanggang dyan lang yan, mag-sell tayo. Okay, no yan. So, follow tayo lagi sa trend. Trend is your best friend. Okay? So, ayan. So, balik tayo dito. Ayan. So, nasa 1 hour tayo. Actually, di na ako mababa ng 1 hour dito kasi nag-all time high siya. So, ibig sabihin, basta alam natin yung bias natin na buy, okay na siya. Okay? So, again, nag-all time high siya. Therefore, wala tayong makikitang level dito. Okay, kahit i-back natin yan. Ayan, i-back. Ayan, wala talagang any kind of level tayo makikita sa higher time frame. Basta alam natin na uptrend siya, game na yan. Okay, so check natin kung ano meron sa 15 minutes. Ayan, so sa 15 minutes, nakita natin na, sige, 5 minutes na lang. Sa 5 minutes ako pumasok. Ayan, so nakita natin sa 5 minutes, uptrend siya. Sa higher time frame, uptrend siya. So, therefore, looking tayo to buy. Okay? So, okay, lang natin. Balik lang natin. So, asan ang level natin? Ito. Ayan, ito ang level natin. Okay, yan yung level natin. So, ang hinahanap ko ay
Pak, 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 pak. Okay, ganyan. So, pwede rin naman, coach, pwede bang konti lang yung taas siya tapos baba? Pwede naman. Pero kasi baka fake out lang to. Okay, kailangan makahanap tayo ng strength na may mga buyers talaga. Okay? So, para kailangan malaman natin na totoong may mga buyers, hindi pwedeng konting ganyan lang, eh magba-buy na tayo. Alright? Pero, tingnan natin mangyayari. Okay? Siyempre mga siya. Yan. So, ito yung double bottom natin. Okay, wala siya sa area of alignment kasi in-expect natin na para siyang liquidity sweep, liquidity grab. Alright? So, forward lang natin. Umangat. So, therefore, naghihintay na ako ng tinatawag natin pullback. Okay? So, galing siya dito. Price na to, nag-break, retest. Okay? Kasi ang bias natin ay buy. Kasi uptrend ang gold. Okay? So, ayan. Alright? So, therefore, nakita natin na ganyan. Actually, kung sobrang G na G ka talaga sa, sa setup mo, pwedeng maglagay ka dito ng buy limit. Okay, buy limit. Ganyan. Right? Pero ako hindi buy limit yung nilagay ko. I think dito ako pumasok. Ayan. Sa next na candle dyan. And then, dito banda yung ating sell. Ay, sorry. Yung ating SL. Dito banda ang ating TP. TP. Ayan. Dyan banda. Okay? So, double check ko lang ha. Mamaya magkamali ako. Okay. So, I think baka dito ako pumasok banda. Tapos, litan pa natin yung ating SL. Ayan. Okay? So, dito ako banda pumasok. And then, yung TP ko, yun yung SL ko. Then, ang target ko is 1:3. Okay? So, syempre, yun yung nangyari. Ayan, tinamaan ng ating TP. So, again, simple lang siya. Double bottom. Okay? Nakita natin na uptrend siya. Okay? Tapos, ito ang ating support na dating resistance area. Ayan. Nakita natin, nag-false breakout. Then nakita natin, may mga buyers. Nakita natin yan. May mga buyers. Then nag-pull back siya dun sa area natin and then tsaka tayo pumasok. Okay, and then 1:3. Swak na swak.